It hurts. Actually, sa totoo, kung hindi ka nasaktan, hindi ka nagmahal. And I'm sure pareho silang nasaktan dahil pareho sila nagmahal. Kung ano naman, I just wish them na makapag-move on ng maayos and eventually they'll still be friends. If di ba nga sabi nila, wala namang sugat ang hindi naghihilom, bigyan lang ng tamang panahon. Siguro mas okay silang maging magkaibigan, di ba? Kaysa maging magjowa. Pero at least, na-nurture nila naman yung moment na naging mag-boyfriend sila. And I think they deserve that. And two beautiful people in a relationship is always beautiful. And whenever na naghihiwalay ang dalawang tao, masakit para sa lahat. So parang, let us just spare them from kung ano man. Ang hirap ng palawakin ng salita ko kasi makaiba yung intindi. Nakakatakot, nakasali pa ako dito. Kasi I just wish both of them well, na malagpasan nila ito at maging magkaibigan pa rin sila after all this years. At least nahanap mo kay Mr. Ryan yung hinahanap ng isang babae sa isang Hindi na yung mga sarap na may pugulo. July, itatanong ko lang, dumating ba sa point na pinag-awayan niyo yung pera sa magkasama? Ay, hindi. Hindi. Yan yata yung pinakapangit na pwedeng mangyari sa mag-asawa or sa kahit na sinong may ka-partner. Mapa sa negosyo, mapa sa magkaibigan. Pera talaga ang pinakapangit na magiging issue. Kasi para sa akin, hindi ka tumbas ng pera ang kahit na anong pakikipag-relasyon sa kaibigan o sa pinakamamahal mo sa buhay. Ang pangit-pangit pag-issue ang pera. So, ang ginagawa ko parang, ang stand namin dalawa dyan, pera ko. Pera niya, pera ko. Hindi, so ang sistema namin sa bahay is we have an account for the expenses. Meron sa sarili niya account for hobbies, gano'n din sa akin. And we have two more separate accounts na hindi namin ginagalaw for emergency purposes. And another one for travel. Na kapag puno na yung ipon namin sa travel, dati kasi madali mag-ipon para sa travel dahil dalawa lang kami. Pero ngayong apat